Naiwan namin yung morning. Excuse me. Naiwan namin yung flashlight sa sementeryo kagabi. Kami nagsara ng sementeryo. So, ako magbubukas ngayon. Guess where kung saan yung sementeryo? Well, you'll find out. Clue, hindi yun sa Loyola Marikina. Hi, teacher. Bakit ba? Dami kong bitbit. Kinuha niya sa akin dahil gusto niya ako magtupi ng kadiri na na trapal na maputik na basa. Kinuha niya sa mga bitbit ko. Ang problema kasi pag ako nagbibitbit, nagbibilang ako. Pag nagbibitbit ako, halimbawa dinampot ko sa doon sa sa sahig. Pag binitbit ko 'yon at ililipat ko sa motor, bibilangin ko 'yon. Yung Bluetooth speaker, yung yung ilaw na rechargeable, yung cellphone na sa bulsa ko. Nagbibilang ako kung kumpleto. Ang problema, kinuha. Si teacher nagpanic kasi paglingon niya, hala, may multo, tayo na lang dito. Gumaganon siya. Taranda, yung gusto niya yung panic mode. Siyempre ako, I make sure na nandoon lahat yung mabit ko lahat kasi ganun siya eh. Kailangan leave everything behind, let's go, may multo, ganun. Ako, I make sure na wala akong makalimutan. Problema, kinuha niya yung mga bitbit ko. Pa isa-isa pa naman bitbit ko, Bluetooth speaker, rechargeable ilaw, yung cellphone nilagay ko dito sa belt bag ko. So nasa kanya na. So nawala yung factor na paglipat ko sa top box, check upin ko isa-isa. Nawala yung factor na yon. Pag ang yung dalawang foldable na upuan ganyan. So nilagay ko yung dalawang foldable na upuan dito sa ilalim ng motor. Tapos tapos siya nagpupunas na siya ng pinapahid niya sa malinis na damo yung trapal. Tapos sabi niya kailangan ko ng tawag nito. Kailangan ko ng papel na pamunas. Meron kaming McDo na supot na iniwan na basurahan, ginawa namin basurahan. Binalikan ko 'yon. Ang baka syempre knowing na naabot ko na lahat kay teacher or thinking na naabot ko na lahat kay teacher, inano ko 'yon. Hindi na ako nag-effort na kumpleto pa ba ganon. Kasi pagbalik ko lang malamang na isa lang. Pagbalik ko si teacher nagpapahid na ng so wala na sa isip ko yung kumpleto ba kasi naka-panic mode siya. Ang hilig niyang ganun panic mode. Naka-panic mode na siya. Hilig niya ng ganyan. Kaya pinagbabawalan ko manood ng mga kung ano-ano na ginagawa niya sa tunay na buhay. Sabi ko, nanonood ka ng Netflix maghapon magdamag, naliligo ka ng mag-isa, nang may kasamang multo, hindi ka natatakot. Ngayon sa sementeryo magpa-panic mode ka. Yung sementeryo kasi hanggang alas 6 lang ang sara. Sabi ko sa sarili ko, November 5 November 5, November 3. At pagdating namin doon may mga marami-rami rin para sa baguhang sementeryo. Baguhan lang yung sementeryo na yun Para sa baguhang sementeryo, marami-rami na rin yung tao doon ng November 3. Dahil alas 6 yung sara, alas 7 pakunti na ng pakunti yung tao. Doon nagpanic si teacher, sabi niya, tayo na lang. Mga ganun siya. So, syempre ako ang tendency ko mag-check lahat ng gamit. Yung mga abubot akong dala Yung Bluetooth speaker ko, bagong bili yun. First gamit ko yun.
Yun nga yung flashlight, importante yan. Ang tanong ko nga, ang alam ko, hindi ko lang sinabi kay teacher kanina, ang alam ko na yung flashlight hindi ko binigay sa kanya dahil mabigat yun. Ang nabigay ko sa kanya, rechargeable ilaw, isa, yung dalawang foldable chair, dalawa, on top of mga bitbit niya, Bluetooth speaker, tatlo. Yun, tatlo. Tapos yung pang-apat, yung flashlight, hindi ko na inabot. Ang tanong, nung hindi ko yun inabot, kasi pinaasikaso nga niya sa akin i-fold yung trapal na kadiri. Saan ko nilagay yung flashlight nung finold ko yung trapal? Yun, first question. Siyempre, dalawang kamay yun eh. Malaki-laki yung trapal eh. Saan ko yun nilagay? Number one. Ang mga possible na pinaglagyan ko, number one, kakanan yata to. Ang possible na pinaglagyan ko, number one, baka nilapag ko lang. Number one. Number two, pwede kong ibulsa, binubulsa ko yun. Number three, baka hindi ko siya nadampot at all. Yun, posible yun. Nandun pa sa sahig. Gawa ng naka-panic mode nga kami. Alam mo, panic mode, minsan nakakaano yun. Kung hindi ko pagagalitan si teacher, hindi maano yan eh. Mawawaswas yung panic mode niya eh. So, pwede nandun pa sa damuhan. Pwedeng nandoon pa sa damo. Kasi kung nasa bulsa ko, dapat nasa bulsa ko. Hindi yung basa-basa malalaglag. Dito sa side pocket ko. Sinag-check na ako sa bahay. Lahat wala talaga eh. Ano yun? Ilaw ko yun sa bisikleta. Mabigat yun. Ano yun? Ilaw at charge, power bank at the same time. Matagal yun. 4 na oras yun bago malobat. 4 na oras na na full brightness, tapos double lens yun eh. Libo ang halaga nun, libo mahigit. Dalawa yung flashlight ko sa bike, yung ilaw, headlight. Ang problema, yung isa may diferensya na, so nag-iisa na lang yan. Tapos pag mawawala pa hindi na makapag-bike. Kaya babalikan ko ngayon at the expense of oras and gasolina. Ilang bar na lang ako ngayon. Layo nun. Ilang bar na nga lang ba? Hindi ako dumaan ng Kogyo eh. Traffic dun. Wala lang magagawa. Alam ka naman, magsumulong pa ako, dito na ako. Yung ingay ng top box oh. Sabi ng mga nagko-comment dun sa sumali ako dun sa ADB Club eh. Sabi nila yung isa ginamitan daw niya ng goma. May goma na nga yun eh. Gugumahan pa uli. Ewan ko ano yung kumakalampag mo yan. Padalubak.
So hindi ako kakanan ng sumulong ha. Dire-diretso lang. Pupuntahan mo, hindi naman kailangan matulin na matulin. Makakarating ka rin naman. Kailangan mo lang maging matulin kung emergency. Emergency nga, kailangan mo pa rin mag-ingat eh. Kasi baka yung emergency mo, maging another emergency. May mga ambulansya na tumataob. Ambulansya, bombero. Pag yan nakadisgrasya yan, doble na ano. Hindi ko pa na-check yung final odo nito eh, yung main odo nito eh. Kasi hanggang 80 pa lang ako eh. Saka wala akong balak magsandaan dito. Nabantayan ko pa rin maglamagpas ng 80. Sana hindi traffic dito sa Marcos Highway. Lang yan, top box siya no. Inikpitan ko na yan. Kanina nag 44.9 kami ah. Galing Marcos Highway papuntang school. Kilometers per liter.
Ngayon, bababa yan dahil puro paahon to yan. Sabi, motor ba to? Traffic yung paano, papasok. Oras na ba? 5:20. Ipit tayo ng truck na to ah. Kaya maka-overtake sa kaliwa dahil may sasalubong eh. Kaya sa kanan. Kaya niyang umovertake ito, suwabe naman. Suwabe lang, hindi kaya sa Quezon na pag umovertake talagang alisto ka dapat. Bubusina, babagal, titingin kasi baka may tumatawid sa harap ng jeep. Kaya na ako papahid ng helmet. Kung na kayo pahirapan sa mga nanonood pa hanggang ngayon, tayong kabading ando doon yung ando doon yung flashlight. Flashlight lang tawag namin doon kaysa sa ilaw ng bike. Mas you know, 'di ba? Leksyon na dadaan dito. Aga-aga traffic oh. Yo, nadaan dito eh. Wala, makyat na lang ako. Akyat sabay baba sa police station sa checkpoint. Aga-agang traffic. O pwedeng widening na rin to. Additional lane.
Grabe ang traffic ang putik. Aga-aga. Last na daan ko na to dito. Sabi na ako kanina, ayoko dumaan dito. Sumulong ako, ginhawan sumulong. Pag-asa tong Marcos Highway na to. Pag-asa na ito, road widening. LRT. Tingnan nyo dun sa Kabading, ang saya-saya. Dun sa 12 lanes. 12 lanes, nice. Parang nag-iisa lang yata sa Pilipinas yun na naka 12 lanes. Yung buwan ba? Kaya nga multitasking, malaking ano yan, tulong yan sa isang banda, pero wag mo gagamitin sa kabilang banda. Saan maganda multitasking? Sa pag-aaruga ng anak. Pag mamanage ng bahay habang nag-aaruga ng anak. Pag-aaruga ng asawa. Lalo na kung siya yung maghahanap buhay. Yan, multitasking. Kasi kasuyin si Bunso, pak, bihis na, pulbo, may pulbo na lahat, may baon na lahat, pak, next, si pangalawa, pak, kumain na, pak, pa isa-isa, pero marami inasikaso, pero pa isa-isa kompleto, pak, tapos na, yung sinaing, hinaan, pak, kumulo na, baka kumulo na, pak, luto na sinaing, patay na apoy, pak, maghain na, pak, nakahain na, pak, si pangatlong anak, ito baon, naligo na. Yung assignment, huwag iwanan yung project, pak. Paruga ng bahay. Lumabas na yung isa. Yung gate, tinan mo kung sarado. Pak, sarado yung gate. Yung aso, nakatali ba? Baka nakalabas yung aso. Ganyan, Focus dito, focus doon. Actually, hindi focus yun Parang lipat lang ng attention. Lipat dito, lipat doon. Yan. Hanggang sa makaalis sa umaga yung mga dapat makaalis. Baka yung Bunso ihahatid, bago ihatid si Bunso, patay na ba yung kalan? Aso ba nakatali? Yung gate ba sarado? Pak. Si Mister ba? Napakain ba bago umalis? That is yung mga yan magandang ng multitasking sa babae. Kung sa opisina ang babae, ganun din yung agent, kunwari manager ka sa call center, agent number 1 pak, agent number 2 pa. So para ka rin nag-asikaso ng anak, di ba? Ang wag mo dadalhin yung multitasking mo sa mga delikadong bagay. Like, pagdadrive. Wag ka magte-text pag nagdadrive. Wag ka mag-iisip ng ibang bagay pag nagdadrive. Wag ka magli-lipstick pag nagdadrive. Drive lang. Focus ka sa pagdadrive. Yan ang weakness ng babae.
Kasi nga nature ng babae ang mag-multitask kasi nga nature nanganganak ang babae, nanganganak ng marami. So binigyan sila ng gift, natural gift na kayang mag-multitask, na mag-alaga ng maraming anak. Ayan, kasi happy sila sa may anak eh. Oh. O anak, o kamusta ka na? O ikaw naman, o anak, o ito ba ano anak? O anak, ganda ng grades mo, anak. O ikaw, matigas ang ulo mo, o palo, o sinabihan na kita, ganyan, o. O ikaw, naku, lalo ka, lagot ka sa papa mo pagdating. Sige, tuloy mo pa yan, o. Yung mga ano, mga bagay na ano na instinct sa babae, sa nanay, lalo na pag nanay na. Labo ng ano ko, salamig ko. Tabi nga muna, nagre-reflect yung ano. Baon yata akong planela dito. Tabi muna tayo. Nagre-reflect yung ano, yung dash ng ilaw. Nagfa-fog pa sa loob. Planela nga, ako, panyo lang pala to.